Kumusta mga bata? Ngayong araw ay may tuturo na naman ako sa inyo na tsak na malilinang ang inyong kaisipan patungkol sa mga makabagong teknolohiya ngayon na nyo ng ideya patungkol sa mga gawain nyo sa paaralan at halimbawa sa quiz. Kaya ating simulan na ang ating talakayan. Para naman sa ating pangganyak, ito ang word wall na kung saan marami kang pagpipilian na games. At punta tayo kung paano mag-login. At pipili lang tayo kung ano yung pipiliin nating games dyan na kung saan marami silang matututunan at malilinang ang kanilang kaisipan. So dito ay pipili lang tayo ng isang games na kung saan dito naman ay pipili tayo ng mga question na ilalagay natin sa bawat column. Halimbawa ganyan, nag-copy lang ako ng mga ilalagay sa column by column, tapos ipe-paste lang natin at click natin yung blue pin, tapos ganyan na lalabas na yung mga pinili nating sagot. So ganun lang kadali kung paano gamitin ang word wall na kung saan marami ka nang matututunan at malilinang pa ang iyong kaisipan at makakakuha ka ng mga bagong ideya sa games na ito. At ganun lang kadali gamitin ang word wall. Napakadali, di ba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan na upang malinang ang inyong kaisipan. At dito dadako na tayo sa ating talakayan. Ang ating tatalakayin ay ang alamat ng lakay-lakay. Ang layunin ng ating paksa ngayon ay natutukoy ang ipinaparamdam o mensahe na ibig ipabatid ng kwento. Napapahayag ng kanilang opinyon o saloobin. At sa panguli, nakakagawa ng sariling kwento o alamat. Kung handa na kayong makinig mga bata, alamin natin kung ano ang kwento ng alamat ng lakay-lakay. Sa ilagang silang bahagi ng Cagayan ay may dalawang batong hawig ng babae at lalaki. Tinatawag nila itong lakay-lakay o matandang lalaki. At bakit matandang babae? Sa di kalayuan ay may maliit na batang babae o ubing-ubing. Noong unang panahon, may mag-anak na naninirahan sa tabing dagat. Sila ay nabubuhay sa pangingisda. Sa tuwing maraming nahuling isda, ang lalaki ay nag-aalay sila sa kanilang Diyos. Bilang pasasalamat, di nagtagal namuhay sila ng maginhawa. Isang umagang maraming nahuli ang lalaki ay nakasalubong niya ang matandang humihingi ng tulong. Ngunit ito ay kaniyang pinagtabuyan. Kinahapunan humingi ng tulong ang pulubi at ang babae ang nakaharap nito. Siya ay pinagtabuyan din. Kinaumagahan ang lalaki ay nagtungo sa dagat upang mangisda. Maghapon siyang naghihintay ng kaniyang asawa, ngunit gabi na ay wala pa rin ito. Maagang maagay tinungo ng mag-ina ang karagatan. Naghanap sila kung saan-saan, ngunit kalayuan sa dagat ay may figura ng isang taong yari sa bato. Nagmadali silang nilapitan ito sa pamamagitan ng bangka. Namukaan nila ito dahil sa daladala nitong lambat. Sila ay nalumbay at nakadama ng galit, ang babae at nakapagmura. Narinig ito ng Diyos ng dagat at ginawa rin silang taong bato. Ngunit sa kabila nito ay binigyan ang nasabing pamilya ng Diyos ng kapangyarihan upang bantayan ang karagatan at pinaniniwala ang ligtas sa kapahamakan ng mga manlalakbay sa dagat pag di nila pinipintasan ng lakay-lakay. Dagat ding mag-aalay para sa pamilyang bato. At doon na nagtatapos ang alamat ng lakay-lakay. Kung nakinig kayo, ay may inihanda akong pagsusulit para sa inyo na kung saan magkakaroon tayo ng quiz. At ang tawag sa quiz natin ay ang quiz show. At ang pagsusulit natin ngayon ay gagawin natin sa word wall na kung saan crossword lang. Pagdidikit-dikitin nyo lang ang mga letra. Ganun lang kadali. Kung handa na kayo, atin ang simulan ng ating pagsusulit. Tapos na kayo sa ating gawain. Sana ay may natutunan kayo sa aking itinuro ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!